Okay, verse 1. Okay. Para to sa church ng Diyos na nasa Corinth at sa lahat ng pinili ng Diyos sa buong Achaia, kamusta kayo dyan? Galing to kay Paul, tinawag ng Diyos para maging apostol ni Christ Jesus, at galing din kay Timothy na kapatid natin. One lang. Verse 2. Sana maayos ang lagay niyong lahat yan at na-experience niyo na sobrang mabait ang Diyos na Ama natin at ang Panginoong si Jesus. Okay. So, kumbaga, in-introduce ni Paul yung sarili niya gaya ng pag-i-introduce niya dun sa 13 na mga epistles niya. So, common ito. And alam naman, Intro. And alam naman natin, hindi naman insincere si Paul dito. Kumbaga, totoo naman yung sinasabi niya na to. Though, hindi kinikilala nung ilan na siya is apostle at hindi naman siya naging apostle by his own will and by the will of man, kundi tinawag siya ni Christ. Kasi may debate, di ba, kung apostol ba siya o hindi? Yeah. Okay. Pero inassert niya yun. Para yung trust ng tao sa kanya and yung faith ng tao kay God ay hindi madungisan. Kaya kumbaga, Di ba, bakit yung iba minamasama yun? Ano? yung alin? Kunyari, sinabi ni Paul na apostol ako, bakit kailangan mo ipangalandakan pa? Kunyari tayo, elder kasi ako ng church eh. Or pastor kasi ako ng church. Bakit kailangan ipangalandakan pa? Okay. Di ba pride yan? Di ba? May ganun, Actually, pag binasa niyo yung context nun, hindi. Kasi may mga nangaaway at saka nang di-discredit kasi kay Paul. Kaya, yun yung backstory. yun yung backstory nun. Kaya nire-reiterate ni Paul na may karapatan ako kasi, yun. Saka di ba, kunyari, tama lang din naman eh. Oo. Kahit sa normal na sabihin mo na ialagay mo sa posisyon at sa lugar yung sarili mo. Kunwari, Di pinagsasabihan, ba? kunwari, pinagsasabihan mo yung estudyante. Yun din, no? Sabihin, bakit teacher, ako teacher, kailan may concern ako. Parang, Ako yun hindi na nandito dapat eh. sanang sabihin, pero para mas maintindihan ng ibang tao, kaya mo sinasabi yung ganung bagay. Hindi para iyabang or ganun. Hindi, at saka pag binasa mo yung chapter na yon, tsaka yung context ng pagkakasabi niya, hindi iyon para magyabang siya. Saka parang nawala ng sense of authority yung mankind, no? Oo. Tsaka para ipakita niya na hindi naman siya naging apostle at hindi naman siya nag-share at nagpakahirap ng ganun para lang, ang tawag dito, para lang maitaas yung pangalan niya. Hindi. Ang tinataas niya doon is si Christ. Saka, dahil may message eh. Diba? Yeah. Pero di ba kahit sa magulang din, sir? Di ba yung magulang? Parang wala masyadong ng respect, no? Oo. Di ba yung magulang, didisiplina niya. Yung kay Paul Washer, yung pinalo siya, pinagalitan, pinalo. Tapos sabi niya, bakit hindi niya pinagalitan, pinalo yung mga kalaro niya? Sabi nung nanay niya, ikaw, anak kita. Sila, hindi ko sila anak. So, yun lang, inire-reiterate lang. Sa isang tao na lagi may puna sa iba, walang pure na statement ng pwedeng mag-satisfy sa kanila. Lahat mali na. Lahat kasi is magiging mali. Fault finder. Lalo na ngayon na very sensitive ang mga grammar, ano? mga tao. Mali ng grammar eh. Mali na nga yung grammar, mali pa yung statement, mali pa yung principle. Pag, yung heart. yung heart, pag chinek mo rin yung nature, mali din naman yung facts. So, baka maawa ka na lang din. So, so sige, tuloy natin. So, ang hindi mali. Yun lang naman ang point mo na hindi gusto mali. kong i-drive. Na hindi naman mali na dahil sinabi ni Paul na apostol siya. Hindi naman siya parang tinataas yung sarili niyang bangko. Hindi. Paul is not going out and saying na apostol ako. At merong mga tao, mga posisyon ng tao sa buhay natin na kapag sinabi nila yun, na dapat hindi natin tinitake as personal o mayabang ang dating. Yeah. Dahil yun naman talaga. Tulad nga na sabi mo, ako ang teacher eh. Talagang kailangan ko Lalo na kung hindi ka nila kilala in terms of bakit nangingialam ka. Natural, kailangan ko makialam kasi advice. Tulad ng magulang, ng mga pastor, ng elder, asawa mo ako eh. Di ba? May mga ganun naman eh, di ba? Kapatid mo ako eh. So, minsan... Ngayon, nagiging mali lang kapag ginagamit mo yung authority mo para sundin ka sa maling pamamaraan at bagay. Meron ako napanood sa Game of Thrones eh. Oy, panoonin ko yan. Hindi, clip lang. Merong wicked na king doon na bata. Pero sabi niya, I am a king. I am the king. Kada ng isa na para advisor niya.
ang totoong hari ay hindi sinasabi at ini-impose na siya ay hari. Totoo naman. Okay? Because by word, by example, and by power and authority, malalaman naman talaga na ikaw is hari. For example, as a teacher, kahit dumating yung point na sabihin natin sa loob ng classroom, pakilala ka lang, hindi mo kailangang ulit-ulitin na ikaw yung teacher. By example, by power, by authority, and by Hindi mo tawag kailangan dito, na teacher nyo kung sabi, hindi nyo kailangan pa ulit-ulit. respeto nyo Oo. ako. Mga Pero ganun. if kinakailangan, wala namang Na masama. i-verbalize. Yeah. Pag sumusobra, nakita mo yung nag-live. Oo. Di ba? Yung nagalit-galit. Mm. Pero sana hindi na lang yun nilive. Oo nga, kasi nakita mo, ngayon siya. Oo. Nabash Nabash tuloy. siya. Oh. Nga may reiterate dito, by the will of God. Okay. So, ibig sabihin, kahit anong pilit niyang gustuhin, if hindi will ni God, alang sense yung pagiging apostle niya, hindi siya totoong apostle. Kasi kung will of man, Kung will of man, ala lang yun. at uso ngayon to sa mga simbahan. Yes. Kunyari, yung yung i-appoint ka. Oo. Di ba? Will of man. Will of man. Yung i-assign ka dito ka sa ministry na to. Kaya, yun naman masasabi ko sa current na natin, ministry. Hindi na-assign. Tsaka Diba? pinagpe-pray yun, may deliberation doon if, di ba, sasabi, ito ba ay Christian talaga, na matagal na, hindi bagong convert. No, yung mga ganun ba? Siya ba ay faithful? Siya ba is kakikitaan ng Christian values and character, faithfulness, yung mga ganung bagay. So, hindi siya yung pabigla-bigla or by Sir, impulse. paano naman yung yung sabihin natin yung sobrang tagal na, tapos, di ba parang may time na mapaisip ka, hindi ba kayo kinakatukman lamang ng Diyos para may gawin? Yun di sinasabi ni Paul na by now you should be teachers. So, yun kasi pambalansi din eh. Ah. Kasi yung laging sinasabi na, ayoko kasi na, hindi naman to pilitan eh, di ba? Di ba laging ganon? Kagaganon, wala nang kumilos. Di ba? Minsan daw hindi nakikita ng tao yung holiness and magnificence ni God. That's why hindi nila nakikita yung sinfulness nila. Natin. Okay? So, kung nakikita natin yung need, nakikita natin yung dami ng trabaho na dapat pang gawin sa kingdom ni God, hindi tayo magiging tamad. Kaso nga lang, if hindi pa nagdodon or nare-reveal sa kanilang hearts and minds or sa ating mga spirit, yung mga bagay na yun, it so happen na hindi natin talaga napapahalagahan. Lagi natin sinasabi, baka kaya hindi pinapahalagahan kasi hindi nakita yung totoong halaga ng bagay na yun. Now, Pearl of Great. ngayon sabi dito, with all the saints. Nakakatuwa na kahit na maraming issue at problem dito sa Corinth Church, tinawag pa rin niyang mga saints. Meron kasing term na carnal Christian na hindi naman tayo magtatagal doon. Pero, Christian sila, they believe, kaya nga lang medyo hindi pa masyadong nagbabago yung ugali. carnal Christian lang. Christian pa rin. No. However, Hindi siya nag-i-stay as ganun. Pag binasa natin yung buong context nun, to stay being carnal as a Christian is hindi ka talaga Apostate. Christian in the first place. Yung carnal Christian is sabihin natin State na lang siya. state lang siya or stage lang siya pero hindi siya mag-i-stay doon because alam na niya. Parang immature ka pa. Oo, alam na niya Christian, yung state niya. Kaya kailangan niya na i-work out yung salvation niya. Oo. Now, sinabi din dito, grace and peace. Lagi yon, grace. Bakit mahalaga yung grace? Because yung kagandahang loob and empowerment na galing kay God. Because without that, hindi natin ma-overcome at ma-obey yung ma-overcome yung sin at ma-obey yung word ni God. Hanggang utak lang, hanggang alam lang natin. At yung peace na binabanggit dito, hindi yung peace na galing sa mundo. Peace ng nature, Yung, peace na hindi rin yung payapa. peace ng nature, hindi yung peace na may pera ka, hindi rin yung peace na natapos may gagawin mo. Oo. Yung peace na tinutukoy dito, kasi inaral namin yung John 15 na nakaraan, yung peace vine. na, Yung ba yung vine? yung peace na meron si Jesus, na alam niya na ipapako siya sa cross, so hulihin siya ng mga tao, ibebetray siya ng mga disciple niya, pero hindi siya nabagabag. Hindi siya ligalig, So, ibig sabihin, alam natin na one day, mamatay tayo, kunin tayo ni Lord, hindi tayo nagwo-worry sa ganun. Though may mga stripes. Nonchalant ba yan? Hindi naman.
mas pinahalagahan mo lang yung mga Hindi siya masyadong spiritual na. natatarantahan. Yeah. Kumbaga, mas na-overpower siya nung spiritual. Kumbaga, yung iba takot-takot na, natataranta, ikaw medyo chill lang, pero hindi naman yung neglectful na chill. Yeah, hindi naman neglectful na chill na, kunwari sa trabaho, kailangan gawin yun. Hindi, wala namang spiritualidad yung mga ganyang bagay. Oo, wala kang spiritualidad, pero Nonchalant. kunwari, yung magulang mo kailangan, kaya yung anak mo kailangan kumain, pakainin mo. Kasi commandment din sa May Bible. urgency din. May balance kasi. Tsaka hindi kailangan ng sign at sign sa lahat ng bagay. Yung mga obvious na, eto kasi yun, hindi lahat sign. Nagbigay din, yung mga sign, bigyan mo ko God ng sign, bigyan mo ng God ng sign. Nagaganon ka ba? Di ba yung iba? Pero ikaw, nagaganon ka. Before, oo, pero kahit before, Ano rarely. ko sign na gusto niya ako. Hindi ganun. Sign na para ako dito. Okay. Yun. Pero rarely ko ginagawa yun. Kasi may napakinggan ako, hindi lang naman sign ang binibigay ni God. Wisdom. Kaya nga may Proverbs, merong word ni God. Ngayon, Kailangan pala sign. Ngayon, hindi ka nagbabasa ng Bible, hingi-hingi ka ng sign, baka kailangan magbasa ng Bible para malaman mo yung knowledge and will ni God sa bagay na yun. Pag meron kang coaching nakapula, Oh. mga ganun, papasa ako sa exam. Tas wala palang ganong, ang tawag dito, wala palang ganong kulay ng kotse. Hindi, minsan, tanga-tangahan din yung mga tao eh. Kunyari, alam na lang mali. Kunyari, ito example. Maling relasyon. Ihuhulog-hulog mo loob mo. Tapos bigyan mo consent kung ito ba talaga. It is Di ba? not. It is not. Di ba? Parang kung gusto mong maghanap ng sign, sige, ito na yung sign. Pero sumisigaw yung langit na red flag, red flag. Na hinahanap mo yung sign na gusto mo, di ba? Kaya nga ang prayer ko na lang sa mga ganon. Di ba pansinin mo, kunyari ako, sa akin yun kapag nasa estado ko ng buhay ko na bibili nga pala ako ng aircon. Ngayon, lahat na ng puntahan ko, aircon na lang yung napapansin ko. Bibili nga pala ako ng motor. Lahat ngayon pagdaan ko, motor na yung tinitingnan ko. So, minsan ganun din eh. Kung ano yung gusto ng heart mo, doon na Yun yung ipepresent. pinapresent ng utak mo kasi doon yung hinahanap niya. Ngayon, kunwari, nandun na, nag-jowa na hindi Kristiyano. Ang prayer ko na lang, sana ma-born again. Yun na lang. Kasi, mag-aaway pa kayo. Sinabihan mo na kung ano. Ayaw naman tanggapin. Magagalit pa kapag nabasa natin na kapag ginawa mo yung tama, masakit sa una, pero eventually, magiging masaya ka, peaceful, and may joy sa iyong heart. Pero kapag inuna mo yung desire mo, yung gusto mo, masaya ka, malaya ka, pero yung dulo nun is misery. Laging ganun. Di ba yung nakausap ko, di ba? Laging ganun. Yun. Ngayon, tumagal siya ng ganun. di ba? Ito, from God our Father. Nire-remind tayo na tayo is children ni God. Hindi man exactly nakatulad ni Jesus na Son of God, pero tayo ay adopted sons of God. Hindi man by nature, by election. Hindi man by ancestry, by adoption. John 1:12 yan. Hindi man by right, but by redemption. So, kumbaga, ikinabit tayo ni God sa Kanya, sa main branch. For those, John 1:12, di ba? For those who receive Him, He gave them the rights to become children of God. Not by flesh, not by blood, not by will of man, but by the will of God. So, you see, God yung nagbigay ng grace doon. Next, 3 and 4. Magpapasalamat tayo sa Diyos at Ama ng Panginoon nating si Jesus. Maawain siyang tatay at siya ang Diyos na nagko-comfort sa ating lahat. Okay. Tinutulungan niya kami sa lahat ng paghihirap namin para kung paano niya kami matulungan din namin yung may iba't ibang problema. Hanggang 4. Yes, hanggang 4. Ngayon, binanggit yung word dito na comfort. Kung babasahin natin yung part ng verse na to, it is as if si Paul na-experience niya yung mercy and comfort ni God by experience and first hand. So, kumbaga, hindi niya to sinasabi by theory, kundi by experience.
Wala namang masama na mag-share tayo ng mga bagay na alam natin in theory. Pero In mas theory. pero mas In make theory. in theory, mas merong power and credibility nga lang kapag by experience. Ayan. Though hindi naman lahat ng experience natin is yun yung factual sa lahat ng tao, pero Hindi rin yun ang basis. hindi rin yun yung basis, kaya ibabangga natin sa word ni God. Now, yung salitang all comfort dito or comfort ay nanggaling sa Greek word na paraklesis. Yung paraklesis, ang ibig sabihin ay Paralysis. hindi. More than soothing sympathy, kundi strengthening, helping, and making other strong. So, hindi lang yung comfort lang na Hindi yung, oo, kaya mo yan. Hindi. Ang sabi dito, I'm just strength. here, just a shoulder for you to cry on. it's a part, It's a pero part. hindi yun yung whole. Hindi, may strengthening pa kasi, may helping pa, and making others strong. And nanggaling din siya sa Latin word na fortitude, meaning to make one brave. So, ibig sabihin, Forte. ina-encourage mo yung tao na gawin niya yung tama. So, yun yung comfort. Yun yung comfort na ipaalala sa kanya na maging matapang. So, kumbaga, pag sinabing Yun pala yun. of all comfort, maging matatag, Hindi babyhin matapang. pala. Oo din. Hindi pala babyhin. Ano? Though, syempre, may pag-uunti-unti naman yan na una. Sige, Ah. pakinggan mo muna. Hindi naman ako against sa ganong proseso. Ganong way. Yeah. However, kailangan ang isang tao ay tumawid dun sa suffering and pain na yun para maging comforter na siya ng ibang tao. Okay. Hindi siya pwedeng kailangan laging siya yung... May implementation. Hindi siya, pwedeng plano yung lang. laging nagsasuffer at in pain. Dumating din siya sa point na siya na yung magko-comfort sa ibang May tao. growth. Parang may growth. At yun yung purpose nun. Bakit tayo Yes. kino-comfort doon ng Diyos? Para maging comfort din tayo sa iba. Yes. Yun. But remember, na ang unang nagko-comfort sa atin ay si God the Father na tinatawag na Paraklete. Paraklete or the God of comfort or the person who comforts. So ilang beses niyang pinakita yan through the Holy Spirit, our comforter. Yeah. Ano pa? Sinabi din dito na that we may be able to comfort those who are in any trouble. Minsan, kaya hindi natin natatanggap yung comfort na galing kay God through another person is because of pride. Hindi ko kailangan ng tulong. Hindi ko kailangan ng tulong, kaya ko to. Yan. Pansin mo yung tao na lagi sinasabing, kaya ko to, okay lang ako, Wala akong problema. wala akong problema. Oh, yun. Kaya ikaw ang may problema. Kayo ang may problema. Not me. I'm strong. Hindi mo talaga receive yung comfort na kailangan Unless mo. maging vulnerable ka. No? Minsan, nagbibigay na ng help or ng strengthening or reminder yung ibang tao sa'yo, ayaw mong tanggapin because of pride. Kasi kaya ko to. Kaya ko to. Sa Bible, merong idea Kaya na ko to mag-isa. walang nabubuhay para sa sarili lamang at walang namamatay para sa sarili lamang. Lahat tayo ay may pananagot. Sa isa't isa. Lahat tayo ay kanyang nilikha para makapiling niya. Hindi naman yun yung exact lyrics. Ano? The point lang there is, hindi inalaw ni God yung suffering and pain sa buhay natin nang walang dahilan. Hindi rin niya tayo kinomfort ng walang dahilan. Ang purpose ng lahat ng suffering, pain, and comfort na yon is for the benefit ng kingdom ni God at ng ibang tao. Hindi selfish yung reason. Ngayon, even spiritual comfort, minsan hindi na ibibigay sa atin alone like katulad ng mga gifts of God. Minsan distributed yan. Okay. Kunwari, sama-sama kayo naligtas sa sunog or sama-sama kayong pumasa, sama-sama kayong pinatawad, minsan distributed din. Sama-sama kayo na nakaahon sa hirap. Hindi ikaw lang. O, hindi ikaw lang, kundi may kasama kang ibang tao. Tsaka, paano ba? Huwag yung makasarili na parang ikaw lang yung binless at spiritually mature. Hindi ganun. May hinuhubog din si God ng mga ibang tao. Huwag mong i-claim yung hindi ikaw. Okay? I-acknowledge mo na merong suffering. Acknowledge mo na merong pain. So, yung
tawag dito, yung trials and comforts ay inallow ni God for the benefit of the church. Bakit minsan ang nauna yung pastor? Minsan para example, ano, Yes. sa iba. Minsan sabihin natin, bakit nangyari sa akin to? Minsan, ina-allow ni God yun para maging comforter tayo ng ibang tao. Bakit ako pa inuna niya? Manong sila nala'y mauna? Ikaw ba maatim mo na sila'y mauna? Napaka-wicked mo kung sana Lord sila na lang. Ang wicked mo naman na sana sila na lang yung nauna kaysa sa'yo. It so happened na mas nagtitiwala sa'yo si Lord. It so happened na pinoform ka ni Lord. Kaya nga daw, Privilege, dapat yan eh. be careful of the prayer na, Lord, use me to comfort other people. Because the moment na sinabi mo, Lord, use me to comfort other people, God will allow you to suffer pain. Para magkaroon ka ng empathy. Para magkaroon ka ng empathy. Sympathy din Oo. sa tao. Yan. Diba? Yes. Isang example nga dito si Knox, Mr. Knox, isang nagsishare. Oh, si A little Knox. time before his death, bumangon daw at nagsabi, dahil may sakit siya, na nagkaroon daw siya ng meditation ng resurrection ni Christ. At gusto daw niya mag-share sa pulpit para i-impart daw yung comfort sa ibang tao. Magtataka ka kung sino pa'y namatayan, kung sino pa'y dumaan sa paghihirap, sila yung mas nakapag-encourage pa ng ibang tao. Ikaw naman na hindi namatayan, ikaw naman yung sabi nating mas maano yung problema, ikaw pa yung mas devastated. Ngayon, meron akong tip, if ikaw is dumadaan sa mga pagsubok at problema, pwede mong tignan yung ibang tao na mas nag-suffer to draw strength, lalo na kung Christian. Pero Lalo na tayo, kung pointing siya kay God. oo. Pero tayo, wag nating i-diminish yung suffering ng ibang tao just because mas matindi yung suffering na dinanas natin. I-avoid natin yung mga ganitong salita. Ako nga ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Inalaw ni God na malaki yung suffering mo para malaki din yung comfort na mabigay niya sa'yo at maibigay mo sa ibang tao. Ulitin natin pag ikaw ay nagsasuffer, hanap ka ng mga Christians na nagkaroon ng victory over doon na mas matindi pa sa pinagdadaanan mo, yung nadaanan. Mag-draw ka ng inspiration sa kanila and then ask God na bigyan ka ng wisdom sa mga bagay. Pero kung ikaw naman, yung tao na yon, wag mo namang mamaliitin yung suffering ng ibang Parang tao. yan lang. Ano Oo. ka? Di ba? Ganun. Though inspiring siya sa tingin mo kasi, tamo nga ako, though malinis sa mga intention mo, ako nga hindi natin napapansin, though malinis yung intention natin, hindi natin napapansin na nai-invalidate natin yung ibang tao. So may tamang way na i-encourage mo sila, tinutulungan mo sila na hindi sila pinagmumukha na ako nga, tignan mo ako. Kay Christ sila dapat tumingin. 'Di ba? O yun. Ngayon, ganon din dapat ang maging example natin sa mga brethren. O, ganun lang. Kasi ano mo nga, parang, ano tawag doon? Hindi na di-diminish na, ano yung lagi natin Invalidate. Yun invalidate. Dati, ganyan din ako, nung bago-bago pa ako, ganyan ako. Eto nga, namatayan ako na ganito nga. Ganun ako dati before. Ngayon, yung medyo tumatagal at saka nagmamature, pag pinakikinggan mo yung sarili mo, what if ikaw yung nasa kabilang side, maririnig mo yung ganun, kapakayabang naman ito, para bang, sige, ako nagkukwento, sige, ikaw na. Yung, Konabida. though, naiintindihan ko rin naman na yung iba, kaya nila sineshare yun, ako nga it's because gusto nila ipakita na nakaka-relate sila sa'yo. Naiintindihan ko rin yung side na yun. At pwede nilang lagpasan. Oo. Pero wag mo lang i-overpower yung pagkukwento at saka yung pag-share ng isang Nag-share na brethren. nga Oo, nag-share na nga mas tulungan natin sila kung paano maka-overcome. I-point natin sila kay Christ. Meron bang instance, sir, na hindi naman siya invalidation. Tama lang. Pero napagbintangan kang nang invalidate. Yeah, meron namang mga ganon. Tama lang naman, di ba? Parang, kailangan pa ba yung arte? Mga ganon. Okay. Pagka ganon, Meron, hindi ba invalidation din yun in some form?
Ano Pag bang balanse pag niyan? pag easily dismissive ka kasi dun sa ibang tao, medyo i-check din natin yung heart natin na baka na irritable lang tayo. Remember, love is not irritable. Mm, Baka dahil gusto lang natin, yari na agad, mm, nairita tayo, pipika na ako. Hindi pagpapakita ng genuine na love kasi yung ganun. mm. Kumbaga, pagpapakita yon ng selfish mong personality yung ganung bagay. So, kumbaga, i-refrain natin na gumamit ng words sa kaarte mo naman. Huwag ganun. Hayaan mo lang siya magkwento. Ngayon, tapos magkwento ka ng ibang story. Kwento mo si Pero Craig meron yung parang gusto kong gawing point, sir, is meron ba talaga na na parang invalidate? meron naman talaga. Meron din. For example, matindi na pala yung pressure ng isang anak na kailangan niya maging best sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras because of the pressure ng kanyang family. Mm. Tapos magsasabi siya, ang arte mo naman, ganyan, ganyan, ganyan. Eh, kami nga nun eh. Mm. That is a form of invalidation. Mm. Kaya nga, pag nagtuturo ako ng personality development, ang lagi ko sinasabi sa estudyante ko, mukhang yung magulang nyo kailangan munang mag-seminar ng personality development kasi magiging useless na tinuro ko sa inyo tapos magsasuffer kayo dahil magkaiba na yung intelligence and awareness nyo sa ganung bagay compare sa magulang nyo. Mm. Though may mga magulang na wala mang subject na personality development, na aral nila yung art ng tamang pakikipag-usap at pag-encourage ng anak nang hindi nag-invalidate. Ganun. Mm-mm. I am not judging them. It's just so happen na marami sa mga magulang hindi naman naaral paano maging magulang. Mm. So kumbaga, they're just doing what they know na tama. Pasa lang. However, ganyan-ganyan ang Israelite ng Book of Judges. Mm. They only do what they think is right. That's why there's a need for At a proud basis. pa sila dun, di ba? Oo. Parang, basta ang ginagawa ko, ang alam kong tama. Oo. Di ba? Yun yung laging... Though it sounds good, malinis yung intention, sincere, but it can be wrong. Sincerely wrong. Oo, sincerely wrong. 5 to 7. 5. Hanggang sa- Kung kasama kami sa mga sufferings ni Christ, may share din kami sa umaapaw na tulong ng Diyos. Kung Ino. kung naghihirap kami, para sa inyo 'yon, para matulungan namin kayo at para maligtas kayo. Kung natulungan kami, natutulungan din kayo at nabigyan ng lakas para matiis nyo at mapagtiyagaan ang paghihirap na pinagdaanan na din namin. Kaya tiwala kami at matibay ang pag-asa namin para sa inyo kasi alam namin na habang kasama kayo sa mga suffering namin, kasama din kayo sa tulong na tatanggapin namin. Okay. Lagi siyang lagi siyang partner, no? Suffering glory, suffering comfort. Yung suffering is for us to learn wisdom. Yung joy... Is it necessary talaga na mag-suffer? Oo. Pero Hindi- bakit madami sa mga Christian ngayon Ayaw ng suffering. or iwas? Wala Iwas namang, gulo. wala namang may gusto talaga ng suffering. Okay. Tama. Oo. Wala namang gusto at mahal na Di mo mahal. naman igugol, di ba? No, wala namang tao na masokista na gustong-gusto nasasaktan. It so happened na ang ginamit na package ni God for us to more understand yung comfort, Pain. yung joy, yung glory, yung happiness by understanding the opposite. And suffering and pain. And suffering and pain and tribulation are promises of God. Why? Habang nandito tayo sa mundo na to, para makita natin na hindi tayo permanent dwellers dito sa mundong ito. May pain. No? Kasama na yan eh. No? Aasamin pa ba natin ang langit kung dito sa lupa is yun na yung perfect na ano sa atin? Siyempre, hindi. So, nire-remind tayo ng truth na hindi ito ang ating permanent na Tirahan. tirahan. Kalalagyan. Yeah. But again, ang pinaka-suffering na gustong ipakilala dito is hindi yung suffering natin. Ang pinaka-primary na suffering na hina-highlight dito is yung suffering ni Christ. Ayun. Yun. At yun yung kasama sa suffering din nila Paul. Oo. Dahil, sorry,
nag-share sila, di ba gumagawa sila ng tama, kaya Yes. sila nagsisuffer. Tsaka, Hindi yung kuha ka ng bato ipupukpok mo sa ulo mo. oo, hindi ganun. Hindi natin minamahal yung suffering. Hindi natin gino-glorify yung suffering. Ano? Hindi natin hinahanap yung suffering. Pero kakambal kasi yun sa pagsunod sa Diyos. Kasama lang yun. Kaya nga, gaya ng sinabi ko kanina, be careful pag sinabi mo, God use me mightily. Because kaakibat nun is you allowing suffering and pain na pumasok sa buhay mo para maging mature at kagamit-gamit tayo. Meron, parang napag-usapan namin nung mga kasama ko last time. Kasi, di ba, parang may statement na, o di ba, kahit ganun siya, binibless pa rin siya ni God. Is na po promote siya, ganito. Yung sabi ko, ay, hindi po ganun sa aking, sa aking pag-aaral, sabi ko, ng Biblia. Eh, hindi po porkit na-promote, yumaman, maganda pamilya, ay galing na sa Diyos agad. Yun. Remember yung isang sharing natin minsan na minsan pinopromote, binibless sila materially to ripen them to hell. No. So, wag nating iisipin na yung material blessing now. Sasabi ko, kung ganun ang batayan, Oo. magiging bless, kawawa naman sila Pablo. Hindi Lahat ata sila na, pinapatay. hindi ata na-remind si Pablo. Ang point ko lang is, I'm not saying na walang material blessing. I am saying na hindi na yung material blessing lang ang pinakabasihan. Kundi ang pinakabasihan dito is yung spiritual maturity ng isang tao. So, paano magkakaroon ng true joy and comfort yung isang tao kung wala namang suffering and pain? Paano iwa-wipe ni God yung every tear in our eyes kung hindi ka naman lumuha at nag-deny dito sa lupa? Yan yung irony, no? Oo. Kabalintunaan ng buhay. Yeah. Pero, Paano natin ma-experience yung sarap ng tubig kung di tayo nauhaw? Yeah. Ganun no? yan. Kaya, ang reminder dito, kung magsasuffer man daw tayo, huwag tayo magsuffer as a murderer, as a thief, as a busybody, as an evildoer. Yet, if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. Hindi mo i-stapa ka, tapos, di ba? Okay. Okay, hindi mo iingatan yung katawan mo, gagawa ka ng mga mali, mga bisyo, tapos kakatok ka sa ginuntoang puso ng mga tao. Yan. Ngayon, umpisaan ko muna. Magpapapray ka, di ba? Ngayon, umpisaan ko muna sa medyo masakit na part. Then, tsaka ako mag-encourage mamaya. Gaya nung napag-share natin na kanina. Gaya nung ito muna yung medyo harsh na part. Mamaya natin isasarado yung sugat. Kunwari may mali kang desisyon sa buhay, nakipagrelasyon ka sa hindi Kristiyano, or nabuntis ka nang di pa kayo kasal, or sabihin natin pumatol tayo sa maling relasyon, maling transaction, or umalis tayo ng simbahan kasi may nakatampuhan tayo, o may nakagalit tayo, o sa whatever selfish reason, or kahit sabihin natin valid pero maling reason pa rin, huwag nating gamitin yung Facebook at humanap ng mga comforting words sa Bible para i-justify yung mali natin. Huwag nating hanapan ng, para bang, ganito, no? Mga verse yan, mga kadalasang... Yung, there may be pain in the night but joy comes in the morning. Okay, maganda yun. Ang sabi dito, huwag sana tayo mag-suffer as a murderer, as a thief, as an evildoer. O bakit ba siya nagkaroon ng pain and suffering? Halimbawa, hindi ka sumunod sa advice, pinilit mo, nagtampo ka, umalis ka kay Lord, blah blah blah, o sa church, ganyan. Inaccuse mo na ginajudge ka ng ibang tao, kinokorek ka lang. Nagsasuffer ka because of your wrong mindset and thinking. Hindi motivation sa Facebook ang kailangan mo. Okay. Hindi rin magagandang verse sa Bible ang kailangan mo. Kung meron Kailangan man, may mabait ang kailangan mo is to realize na Realidad. nagkamali ka, nagkasala ka. Kung may verse man sa Bible na kailangan mong hawakan, yun yung mercy ni God Reality sa... check, no? Yun yung mercy ni God sa repentance. Yun nga, sir. Oo. Huwag mong gawin yung ginawa nila Adan na nagtago sa Diyos. Nagtago, oo. Wag, yun yung At sineshare... nagmamaang-maangan. Yun yung sineshare ko rin kanina na huwag mong palabasin na victim ka ng circumstances. Because in reality, kung sinabi ni God na no one is good and no one understands, Accountable ka sa sarili. lahat tayo guilty.
Dapat talaga ganun, ano? Mm. Maging accountable tayo sa sarili nating action. Oh, kunwari dati, Wala tayong ibang pwedeng sisihin, kundi sarili lamang na. kunwari, on fire ka, tapos biglang hindi na, tapos isisihin mo, kasi ganito, ganito, ganyan, ganyan. Sige, valid yan sa una, pero kunwari, 1, 2, 3, 4, 5 years, many years na lumipas, yung pa rin gagawin mong dahilan, hindi ka naka-overcome, hindi ka tumawid dun sa kabilang side. Tulad ngayong darating June, magkakaroon tayo ng assessment. Oh. Dahil tingnan natin yung progress. Ulitin ko lang na minsan kasi parang nalulungkot lang ako dun sa mga, sila na nga yung umalis na wala kay Lord, sila na nga yung iba nag-deny ng faith. Okay? Then sila pa yung magpo-post na parang victim sila. Ulitin ko in the reality of sense na haharap tayo sa glory ni God, walang victim dito maliban sa isa, si Christ, na siya wala namang kasalanan. So, Diyos. So, Katawang tao. kumbaga, wag tayong pa-victim. Kung tayo yung may kasalanan, Ganun na lang. repentance ang kailangan nating gawin. Ngayon, ang Wag quotes, di ba? Wag yung mga toxic na positivity. yung mga ganun. Ang encouragement ko naman Repentance. ang encourage ko naman dito is this. The moment na makita natin na nagkamali naman tayo, nagsorry tayo sa Diyos, i-admit natin na mali. Huwag nating tapalan na, hindi, nagkaroon lang ng misunderstanding. Ay, hindi, ano lang, kasi biglang naging cold na kami sa isa't isa. Hindi, huwag nating tapalan ng ganun. Admit natin na nagkulang tayo, admit natin na nagkamali tayo, admit natin na nag-judge tayo, admit natin na chismis natin yung tao, admit natin yung mali nating nagawa. Because if you confess your sin kay God, He is faithful and just to forgive us and cleanse us in all our sins and iniquity. So, ano yung point ko doon? Ang point doon is, minsan, magpa-encourage din naman tayo na gawin yung tama. And part nun is repentance. Now, yung suffering na binabanggit dito is promise kasi ni God if ikaw ay Christian. Kaya nga, pinapalalahanan tayo, kung magsasuffer tayo as a Christian, wala tayong dapat ikahiya doon. Why? Sabi dito sa John 16:33, in this world, you will have tribulation. Pero magalak tayo because Christ or Jesus has overcome the world. Yun ang i-goal natin. Now, ano pa dito? Yung tinatawag na pag-endure. Endure. Okay. Enduring word. For enduring the same suffering which we also suffer. So, ine-encourage ni Paul yung ibang tao na mag-endure. So, ginagawa niya example yung sarili niya na mag-endure para Tiis, ganun ba yan? hindi lang magtiis mag-overcome. Overcome. Okay. Endure. Yung, hanapin ko nga dito yung mismong term. Ayan. The ancient word for suffering is thlipsis, which means physical pressure. Ngayon, i-endure mo yun. Paano mo i-endure? Kumbaga, sige lang, tatanggapin mo lang na ikaw ay hinahumble ni God, tanggapin mo lang na inalaw yan ni God sa mga ways na mamamature ka, and then gamitin mo yung tinatawag na hupomone, enduring. In suffering, there should be endurance. Ano yung hupomone? Yung hupomone is para kang marathon runner. Pagod ka na. Pero dahil focus ka sa goal na hindi na ako iinom, hindi na ako magbibisyo, hindi na ako magmumura. Kumbaga, nakafocus ka doon sa goal mo, alam mo na yung sinusuntok mo is solid. Something solid and achievable. Kaya sabi ni Paul, hindi siya shadow boxing. Alam niya yung ginogol niya na maging Christ-like. Alam niya kung ano yung mga pinapatay niya sa kanyang pagkatao at sarili para i-conform niya yung sarili niya kay Christ. Yun yung itinuturo sa atin dito na comfort. Yun yung tinuturo sa atin na, yes, nagsuffer tayo, namatayan ng magulang, namatayan ng anak. Pero, hindi na natin laging, parang hindi na natin laging pwedeng gawing card or excuse na, hindi mo kasi ko naiintindihan, namatay kasi yung, siguro sa una, yes, okay yun. Grieving. But part ng enduring is maka-overcome ka nun. Again, if we are comforted, ano daw ang benefit ng suffering Christian pag na-comfort siya?
Ang benefit daw nun ay para ma-comfort din yung Iba iba. din. Yes, hindi lang ikaw. Okay. Kung papaano daw tayo is nag-partake ng suffering and comfort kay Christ, yung ibang tao din sa atin at kay Christ. Okay. Last na, 8 to 11. Mga kapatid, gusto naming malaman nyo ang mga na-experience naming paghihirap nung nasa Asia kami. Sobrang hirap ang inabot namin at di na kami umasang mabubuhay pa kami. Ganun ang suffering nila. Feeling namin sinisentensyahan na kaming mamatay. Pero nangyari yon para maalala namin na hindi dapat kami dumepende sa sarili namin, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. Noon, muntik na kaming mamatay pero niligtas kami ng Diyos at ililigtas niya kami. At buo ang pag-asa namin sa Kanya na ililigtas niya ulit kami sa tulong ng mga prayers nyo para sa amin. Kaya marami ang magpapasalamat sa Diyos kasi binless niya kami bilang sagot sa prayers ng marami. Okay. May tatlong bagay dyan sa verse na yan na mahalaga. No? Una, yung troubles na na-experience ni San Pablo. Maraming mga suggestion ko ni trouble dito. No? Una, yung Papatay na daw sila. nakipaglaban siya sa mga wild animals or beast. Talagang, siguro may mga leon, tigre, o may mga oso or wolf or whatever. Pangalawa is yung hinagupit din siya, 39 stripes sa likod in a Jewish court nung nagkarayot sa Ephesus. Yung nadamay siya. Ano pa? Yung persecution sa kanya pagka alis niya sa Troas. And yung panglima, yung thorn in the flesh. Na pwedeng physical or pwedeng mental. Yung lumalaro sa isip niya yung mga pinapatay niya, pinersecute niya na mag-deny sa faith. However, hindi nawawala yung hope niya at yung faith niya kay God kasi because of the three tenses ng deliverance. Past deliverance, future deliverance, and present deliverance. Kasi sinabi niya, di ba? Parang yung sa ano natin, no? Sa Psalms, no? Yan sabi lagi ni David. Diba? Sabi niya, gaya nung pagligtas sa kanya before. Inaasahan niya, ililigtas daw sila uli. Ngayon, at ililigtas uli, the past, present, and future. Now, ang problem sa ating Christian is, yung present deliverance sa atin, parang medyo kulang tayo sa faith. Ang matindi ang faith natin Sa future? sa past at sa future. Pero yung present parang nagkukulang. Kunwari, ang dali sa ating paniwalaan na in the past namatay si Christ. Ang dali sa ating paniwalaan na darating si Christ one day. Pero yung present na problema natin para bang kailan ba ito matatapos? Parang may narinig akong preaching na ganyan Parang kung totoo na nanampalataya tayo sa Diyos, dapat hindi tayo mag-worry sa atin sa buhay natin ngayon. Kasi kung naniniwala tayo, nabubuhayin niya tayo muli. In the future, kaya din niyang mag-provide sa atin ng mga pangangailangan. Katulad nung kay Martha, di ba? Naniniwala daw si Martha na bubuhayin uli yung kapatid niya one day in the future. Sabi ni Christ, I am the resurrection of life and the life. Ngayon ko bubuhayin yung kapatid mo. Nabasa ko naman yung sinasabi ko kanina kay Tozer dun sa yung attributes of God. Nasaan kung niniwala tayo sa past and sa future, maniwala tayo na meron tayong present and hindi nonchalant na God, kundi merong pakialam, actively and lovingly and merciful sa ating buhay. And yung pangatlo, importante kay Paul yung prayers ng many saints. Na though immature sila, though na marami silang issue, yung prayers pa rin nila as one na pinapanalangin nila si Paul, napakahalaga sa kanya. Kumbaga, ina-acknowledge niya. Hindi niya sinabing many lang ina-acknowledge niya yun in his heart, yung mga particular people at group of people na pinagpe-pray siya. So, sa atin, pahalagahan natin yung
prayer at pagpapanalangin sa mga brethren. Remember, inaral natin kanina sa Psalm Mm. na ang tao na full, dinedenay si God, is a prayerless person. Hindi talaga nagpe-pray o tumatawag kay God. Pero ang tao na dependent and totoong Christian, alam niya yung power ng prayer. Because the prayer of the righteous avails much. Paano kung marami pang nagpe-pray? Sabihin naman na iba, ay nasa quantity ba ng prayer? I'm not saying na quantity lang ng prayer kumikilos si God. I am saying na as a church kasi, isa tayo ng Corporate. Pwede yun eh. Corporate prayer. isang spirit tayo. Utos din yun eh. In one faith, in one spirit, di ba? One Lord. So, ibig sabihin, even sa prayer, one mind tayo. Sa pag-understand ng mga prinsipyo sa Biblia, one mind tayo. Para kumbaga, kinorek tayo, hindi natin siya mamasamay. Masakit man, hindi natin mamasamay na hindi. Nakaano siya sa scripture. Oo, hindi sarili lang. Oo. Hindi natin mamasamain na hahanapan pa natin ang pwede ibutas yung nagko-correct sa atin instead of i-realize natin na, mali. Yun yung masakit eh. Tapos may estudyante kaming nakausap, sir, ano nga, ang taas-taas nung binigay na grade, hindi naman pumapasok. Ako, ganito yung ganyan. Pag nakipag-usap ka, wag ganyan. Ang issue na sabihin mo, yung sa'yo lang. Wag mong i-ano yung ibang tao. Wag mong idamay ibang tao because, una, hindi naman siya makokorek. Dahil hindi naman din siya kasama mo ipepresent. Ikaw lang naman yung nakaharap. Yung issues mo ang sabihin mo. Wag mo idamay yung ibang tao. Now, yung ibang tao na yon kung haharapin din niya yung another naman siya. Another room. Another room for improvement or correction. Now, to sum it up, bakit siya nagjowa, hindi naman pinagalitan? Ako. Hindi naman ganun. Bakit yun? Hindi umattend, hindi naman pinagalitan, ba't ako? Ano lang? Kung magiging turo-turoan tayo, kahit yung pinakamakasalanan sa loob ng church, may ituturo pa yan. Tuturo naman niya hindi nag-church. Kumbaga, hindi mayayari pagtuturo. Hanggang ang maituro na si Hitler, hanggang ang maituro Yung na ahas. yung ahas dun sa So, hindi... Yung ahas nga naman kasi, no? Kung wala naman talaga ahas, di ko ito magagawa eh. Kung Hindi papasok yung sin eh. Kung hindi pinatulan ni Eve yung kanyang desire, ayun. At kung hindi din naging neglectful in a way si Adan. Wala sana. So, kanya-kanyang buhat ng dalahin. Hindi kanya-kanya. Buntot mo, hila mo. Hindi kanya-kanyang turo. Again, it is easier if we will admit na mali tayo. If we will admit na hindi tayo purely victim. Doon mag-start, no? At doon darating yung comfort. Yes. Di ba? And lastly, wag daw tayo mag-suffer dahil sinner tayo. Mag-suffer tayo bilang isang obedient na Christian. Mas may blessing sa ganun. Yun lang. Yun lang. Goodbye, guys. Bye.